katalikdan, upang si Kristo'y makamtan bilang tanging pakinabang. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang naglalakad sina Jesus at ang kanyang mga alagad, may taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao'y wala man lang matulugan o mapagpahingahan." Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." Sinabi naman ng isa, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang sino mang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na deboto ng Poong Jesus Nazareno na naririto at kasama natin online. Magandang umaga po. Hindi ho ba kapag kilalang-kilala natin ang isang tao, alam na alam natin at nararamdaman natin kapag hindi siya okay? At kapag hindi okay ang isang taong kilalang-kilala natin, di ba hindi tayo mapakali na hindi magtanong ano bang problema dahil gusto nating makatulong, maibsan yung kanyang pinagdadaanan. Ngayong araw po na ito, ang gusto kong bigyang pansin ay mula sa unang pagbasa sa aklat ni Nehemias. Ang ipinapaalala po sa atin ngayon ng Panginoon sa pamamagitan ng unang pagbasa. Kilalang-kilala tayo lahat ng Diyos. Nakikita ng Diyos yung kalagayan ng ating mga puso. Nakikita ni Jesus Nazareno yung ating mga dinadala. Kung papaanong nakita si Nehemias ng hari, nakita po siyang malungkot. Noon lang nakita ng hari na si Nehemias ay malungkot ng ganoon. Kaya tinanong siya ng hari, "Bakit ka malungkot? Ano bang problema?" Ganon din po tayo nakikita ng Poong Jesus Nazareno. Kung tayo ay malungkot, dahil mahalaga tayo sa Kanya. At tinatanong tayo ng Poong Jesus Nazareno, "Ano pong problema? Bakit kayo nalulungkot?" At iniimbitahan niya tayo, dalhin natin sa paanan niya lahat ng ating mga daladala sa buhay na ito. At tutulungan niya tayo na unting maibsan at masolusyonan yung ating mga problema. Balikan po natin yung kwento ni Nehemias. Yung dahilan po ng kanyang kalungkutan ay dahil wasak yung lungsod ng kanyang mga ninuno. Pinakinggan siya ng hari at binigyan ng tulong na gamit ang mga kahoy upang maitayo muli yung kanyang lungsod. Ang imbitasyon sa atin ay dalhin sa Diyos yung mga kawasakan ng ating mga buhay. Sabihin sa Kanya ng may pananampalataya at pagtitiwala. Nakikita at nakikiisa ang Diyos at magpapadala ang Diyos sa mga tulong upang buuin yung mga nawasak sa buhay natin. Kung si Nehemias po sa unang pagbasa ay binigyan ng kahoy
upang maitayo muli yung kanyang lungsod, tayo ngayon po ay binibigyan ni Jesus Nazareno ng kahoy din na bubuo ng mga nawasak sa ating mga buhay. At ano po yung kahoy na alay-alay sa atin ng Jesus Nazareno? Ito po ay ang kanyang krus. Krus na nagpapaalala na napagtagumpayan na ng ating Panginoon ang lahat ng masama at gustong magwasak sa ating mga buhay. Sa krus po tayo ni Jesus kumapit at tutulungan niya tayong bumangon muli. Minsan po sa isang parokyang napuntahan ko, habang nasa opisina po ako, may lumapit po na mag-asawa. Sabi po nung nanay, magpapamisa po. Binigyan ko po sila ng papel kung saan nila isusulat yung kanilang pamisa. Pagkatapos po nilang magsulat, sabi nung nanay habang naluluha, anak ko po iyan. Anak ko po iyang ipapamisa ko. Wala na po siya. Tapos bigla na silang lumabas, tapos nakita ko na pumasok sila sa simbahan. Hindi po ako mapakali. Sabi ko parang may dapat akong gawin. Tiningnan ko sila sa loob ng simbahan, umiiyak na nagdadasal. Ang ginawa ko po, kumuha po ako ng krus sa aking kwarto. Tapos inabangan ko po sila sa labas ng simbahan. Nung natapos na silang magdasal, tinawag ko po sila at sinabi ko sa kanila, gusto ko po kayong bigyan ng krus na ito. Ang tawag po dito ay cross of compassion. At yung salitang compassion, sabi ko sa kanila, ang ibig sabihin ay to suffer with. Ibig sabihin, hindi tayo iniiwan ng Diyos sa ating mga paghihirap. Inaalay niya yung sarili niya sa krus para makiisa sa lahat ng ating mga pinagdadaanan. Sa krus, lahat ng ating kawasakan ay niyakap ng Panginoon upang magdala ng kaligtasan sa ating mga buhay. Mga kapatid, sa araw na ito, iyon po yung pinapaalala sa atin ng Panginoon. Mayroon tayong Diyos na nakakakita ng ating mga pinagdadaanan. May Diyos na nakikiisa at gustong yakapin at buuin muling tayo. Alam ko po, kayong mga patuloy na nagpupunta dito, isa sa mga dahilan ay dahil sa mga dinadala niyong mga problema. Gusto ko pong sabihin sa inyo, nakikita at nakikiisa ang poong Jesus Nazareno sa inyo. Manampalataya po kayo. May ginagawa ang Diyos para maibsan yung ating mga dalahin. Marami na po akong narinig na mga kwento habang nandito po ako. May sakit dahil paulit-ulit na lumapit at kumapit sa poong Jesus Nazareno. Sila ay gumaling. Mayroon namang umasa at nagtiwala dahil na minsan parang imposible na mabigyan ng solusyon yung kanilang mga problema. Nabigyan ng solusyon at nagawa ng paraan, napagtagumpayan at nalagpasan yung kanilang mga daladalahin. Marami na pong patotoo na tunay na nakikita ng poong Jesus Nazareno yung buhat nating mga krus at tunay na kumikilos siya para matulungan tayo. Siguro po mga kapatid, ang isa pang imbitasyon para sa atin, tayong lahat nawa, maging sagot nawa rin sa panalangin ng bawat isa. Ibig sabihin, yung pagtulad natin sa compassion ng Panginoon ay magtulak sa atin para sumama sa ating mga kapatid na naghihinagpis at magtulak sa atin na mag-abot din ng ating mga kamay sa mga nanghihingi at nangangailangan ng tulong. Mga minamahal kong mga kapatid, manampalataya tayo, magtiwala tayo sa Diyos na sumasagot sa ating mga panalangin at maging sagot nawa tayo sa mga panalangin ng bawat isa. Amen.